Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ko sa Pinas Balita. Ngayon po ay meron tayong pinaka-latest na weather update. Low pressure area na merong high chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga araw o mga oras. Ang patuloy nating minomonitor. Ito na nga po ang banta na tinatawag nating bagyong Berbena. Ito po yung inaasahang huling bagyo ngayong last week po ng Nobyembre. Aalamin din natin ng weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago yan, baka naman pwede nyo hong i-like, i-subscribe at i-hit ang notification bell para next update natin ay manonotify ko po kayo. So ngayon, eto pong update natin mga kaibigan, kakapasok lamang. Low pressure area na meron pong high chance na maging bagyo sa mga susunod po na mga oras. Nagbabanta na rin ito o sa mga susunod na mga oras, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa huling pagkatala, meron po itong lokasyon na 845 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa ngayon po, kahit sabihin natin na ito isang banta pa lamang ng LPA, ay nakikitaan ito ng potensyal na madedevelop po bilang isang tropical depression hanggang tropical storm category na bagyo sa mga susunod po na mga araw. At inaasahan po yung mga lugar na kanyang madadaanan ay makakaranas po ng malawakang mga pag-uulan. Dahil po sa banta ng low pressure area at itong weather system natin na Shearline, nagtaas na po ngayon ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Ngayong hapon po hanggang bukas po ng hapon, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan dyan po sa Cagayan at Isabela. So silipin natin yung tinatawag po natin na live weather system. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung nangyayari o kaganapan sa lagay po ng ating panahon dahil na-track na o lumabas na yung pinakasentro o pinakamata po ng banta ng bagyong Berbena. So ito po, kung makikita nyo sa ating live weather system, ito yung banta ng bagyong Berbena na unti-unti na pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sinabi ko kanina, heavy rainfall warning 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan at sa may Isabela. Hapon naman po ng Lunes hanggang sa Tuesday ng hapon, November 25, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa may Cagayan pa rin, sa may Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at sa may Quezon. Pagdating naman po ng Tuesday ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan pa rin ang aasahan. Diyan po sa may Isabela, Aurora at Quezon. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Cagayan, kasama ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at yan pong bahagi po ng Bulacan o ilalabing bahagi po ng Bulacan. Yung mga lugar ho na aking binanggit, lahat po ng mga yan ay dahil po o maaapektuhan ng shearline. So yung heavy rainfall warning na yan dahil po sa shearline. So dahil naman sa low pressure area ay nagtaas agad ang pag-asa ng heavy rainfall warning. So ito yung mga lugar na apektado ng low pressure area. Ngayong hapon ho hanggang bukas ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa Eastern Samar. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang ating aasahan po dyan sa may Albay, sa may Sorsogon, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. At pagdating naman po ng Monday ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, dahil sa low pressure area na yan, meron tayong nakataas na heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Southern Leyte, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Capiz at Dinagat Island. Meron naman tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, sa may Northern Samar, kasama ang Eastern Samar, Biliran, Albay, Sorsogon, Negros, Oriental, Siquijor, Antique, Aklan, kasama po ang Iloilo, Guimaras, Masbate, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, at ito pong Agusan del Sur. So napakaraming mga lugar. Dahil pa rin po sa banta ng low pressure area, Tuesday ng afternoon hanggang sa Wednesday, heavy to intense rain pa rin ang maaasahan natin o aasahan natin dyan po sa may pati ng Aklan, sa may Palawan, kasama po dyan ang Antique, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. At ganung araw pa rin, Tuesday ng hapon hanggang sa Wednesday pa rin ng hapon,
meron tayong moderate to heavy rains pa rin na aasahan dyan sa Quirino, Rizal, Batangas, Laguna, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, kasama po ang Bohol, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Southern Leyte. Ang dami po mga lugar na apektado ng banta ng sama ng panahon na ito o itong tatawaging bagyong Berbena. Sa ating pinaka-advanced weather system and forecast, ang bagyong Berbena hindi naman nakikitaan na magiging super typhoon category na bagyo. Pero may mga tsansa ito magbigay ng mga pag-ulan dahil sinasabayan ito ng iba't ibang mga weather system. So ano-ano ba yung mga weather system na yan? Dito sa Hilagang Luzon, nananatili pa rin ang epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. Meron din tayong shear line, merong easterlies dyan sa may silangan po ng Visayas o yung mainit o malinsang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. Ang ITCC na wala ang epekto dahil most of the time, nakita naman natin kapag may nade-develop na sama ng panahon, ay sumasabay yung pressure niya, yung ikot niya. Dito nga po sa panibagong sama ng panahon. So malawak ang distansya or circulation ng hangin na meron dito sa banta ng bagyong Berbena. So kailangan po na maging alerto tayo, maging handa sa mga posibilidad o banta na pwede nitong maidulot o yung mga malawakan o malalakas po na mga pag-ulan. Ang magiging bagyo na ito, hindi man nakikita na magiging typhoon o super typhoon category, pero kinakailangan pa rin natin maging handa at maging alerto sa posibleng maidulot nito na sama ng panahon o mga pag-ulan sa mga direktang lugar po nito na maaapektuhan. Uulitin ko, hindi pa ito isang ganap na bagyo pero inaasahan sa mga susunod na mga oras or pagdating ng Monday officially ay magiging isang ganap nito na bagyong Berbena. So tanong ng mga kababayan natin saan ba ang kanyang unang direksyon na tatamaan o maglalandfall. Ito po'y dadaan sa may silangan ng Mindanao, papunta sa Eastern Visayas at dito sa bahagi po ng North Luzon. Yung mga lugar na yan ngayon po ay maghanda sa banta ng malawakang pag-uulan dulot po ng shear line at ng bagyong Berbena. Yan po muna ang update natin sa ngayon and please huwag kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.